Isa itong e-commerce, dropshipping at saka affiliate. So, ang gagawin mo lang dito is i-launch yung business mo kung gusto mo magkaroon ng sarili mong e-commerce business. Tapos, i-promote mo siya. Magkakaroon ka ng profit, mag-earn ka automatic ng profit. Ang kagandahan dito is nasa isang platform. Kaya siya launch, promote, profit in one platform. Yan po yung napakaganda kay Drapigo. Since it's a form of e-commerce, dropshipping, and affiliate. But ano nga ba ang e-commerce? Para maintindihan ng karamihan ng e-commerce, ito po is a digital way of doing business that allow you to sell products or services online. So meaning to say, any products pala na ilalagay mo online through your website, ito ay isang e-commerce. Okay, regardless kung yung products mo is skincare, clothes, digital arts, or anything, which is ilalagay mo siya online at ibebenta mo online, yun yung tinatawag nilang e-commerce. Ang kagandahan sa e-commerce na to, it gives you a reach to the customers all over the world. O di kaya anywhere na merong internet connection, nationwide or worldwide. Yan po yung e-commerce. When it comes naman sa dropshipping, ito yung type of online business model. Okay, ito yung halimbawa, since online siya, let's say example e-commerce, where you can sell the products without keeping any inventory. So meaning to say, pag nagda-dropship ka pala, hindi mo kailangan ng physical na inventory o di kaya physical na products para ibenta. Ang kagandahan nito, dropshipping, hindi mo kailangan bumili ng inventory upfront para ibebenta mo siya. And one more thing is low startup cost. So ang investment mo dito hindi siya ganun kalaki kasi wala kang upfront na inventory na babayaran. Now, napakadaling i-start at saka minimal yung risk. Anywhere kung may mga platform, halimbawa kay Drapigo, gusto mong magkaroon ng mag-start ng business with Drapigo through dropshipping, napakababa po yung startup cost po nito at saka yung risk po niya napaka-minimal, napakadaling simulan. Ganun po siya. Naka-flexible din, very flexible kasi bakit po pwede mo siyang gawin anywhere, everywhere. So let's say student ka man, po pwede mo siyang gawin kahit in extra time, kahit housewife or even nagwo-work ka kung gusto mo ng side hustle. Dropshipping is the best thing na pwede mong gawin. Okay, ano nga ba ang dropshipping? Let's dive into what is really a dropshipping kasi hindi lahat ng nag-dropshipping is nagiging successful. Ito yung reality to. In terms sa traditional dropshipping, meron kasi itong process na hindi lahat ng alam natin na kapag nag-dropship, maging successful tayo at madali lang gawin. Okay. Ang platform ng dropshipping is napakaganda, pero kung titignan mo yung the way kung paano po mag-dropship, hindi po siya ganun kadali. Kasi bakit? Meron tayong process na gagawin paano mag-dropshipping. Okay, kung pag-uusapan natin yung traditional na dropshipping, kung ikaw yung gusto mong magkaroon ng dropshipping, unang-una, ang tanong is anong products ang iyong i-dropship. So, kailangan alamin mo yung product niche mo based sa customer segmentation mo. Let's say, example, household. Yung mga customer mo dito, usually yung mga bumibili ng household. Either ang gusto mong ibenta is skincare or electronics or accessories. Nasa sayo yan. So, now, any products na gusto mong ibenta, kailangan mo ng suppliers. Maghahanap ka ng suppliers para sa ganon, meron kang pagkukuhanan ng products. Okay, let's say meron ka ng products na gustong ibenta, meron ka na rin suppliers. Ang kailangan mong gawin next dyan is i-market. Okay, take note, no? When selling the products, sa kahit anong form of business, kailangan mo siyang i-market. Hindi ibig sabihin kahit traditional business yan, kailangan mo siyang i-market. Kahit nga services yung products mo, kailangan mo pa rin market. Sa madaling salita, kung meron kang business, nag-start ka na ng mag-dropship, meron ka ng suppliers, meron ka ng mga products, ibebenta mo siya. Saan mo siya ibebenta? Sa panahon ngayon, uso na po itong online. Pwede mo siyang ibenta through social media. Kung meron kang sariling website, sarili mong e-commerce store, kailangan mo gumawa ng mga ads para sa ganun, ibenta mo. May mga influencer or mga TikToker or mga YouTuber. Yan po, pwede mo siya lang i-reach out or else ikaw yung gagawa. So, there's an effort para magbenta. Now, the moment na nag-market ka na, may customer na bumili.
Okay, bumili yung customer mo sa minamarket mong products. Ang gagawin mo dyan ngayon, ikaw na nagdra-dropship, kailangan magpaluwal ka ng pera, bayaran mo yung suppliers. Kung how much yung product cost at saka yung mga shipping cost, kailangan bayaran mo si suppliers. Upang sa ganun, si suppliers, syempre, before niya i-ship yung product sa customer. The thing is, pupwede rin na yung customer is bayaran niya muna yung kanyang binili. Let's say, wala kang pera, wala kang malaking puhunan. Ito yung kagandahan sa dropshippers kasi hindi mo kailangan mamuhunan ng malaki. Pwede rin yung customer, bayaran niya muna yung binili niya. Pag na-receive mo na yung pera, saka mo bayaran yung suppliers. But the things nowadays, kung titignan nyo po, even ako, no, nagsha-shop ako online. I prefer usually pag ako bumibili is cash on delivery. Ayaw kong binabayaran muna yung products before i-deliver sa akin. Gusto ko yung products uh, kailangan i-deliver muna sa akin. Ang tawag po dyan is cash on delivery, saka ko siya babayaran. Now, in this scenario, 95% or more na yung mga customer prefer po nila mag-shopping kung meron itong cash on delivery. So, kung ang customer mo cash on delivery nagbabayad, wala kang choice. Magpaluwal ka talaga ng pera. Kailangan mong bayaran yung suppliers. Para sa ganun, si suppliers, i-ship niya yung products mo sa customers, kung sino man yung customers mo. That's the time na ikaw, na dropshippers, kikita ka. So, sa madaling salita, kung titignan mo ang dropshipping, which is napakaganda yung platform, hindi mo kailangan hawakan yung inventory, hindi mo kailangan ng magkaroon ng malaking warehouse or any physical store. Nga lang, yung process ng pagda-dropship, kung ikaw yung student, kung ikaw yung housewife, or even ikaw yung nagtatrabaho, kailangan pagtuunan mo siya ng time. Ganon siya. Kasi, maproseso din. May suppliers ka, ikaw gagawin mo, bayaran mo yung suppliers. Para yung ganon, yung products na binili ng customers mo, i-ship ni supplier sa customer. The moment na na-ship, ikaw naman, kikita. Ganon po yung proseso. Ano yung gusto kong i-explain po dito? When it comes po sa Drapigo, no? Since nabanggit ko kanina na napakagandang platform to, tinanggal po natin yung complexity ng dropshipping. Okay. Si Drapigo mismo, gumawa siya ng isang system na kung saan yung ganitong proseso, hindi na kailangang gawin ng mga dropshippers. Kaya kung mapapansin mo, kung ikaw yung student or housewife or somewhere na ikaw yung nag-i-start sa ganitong klase ng business, napakadali na lang. Kasi bakit? Tinanggal ni Drapigo yung suppliers. Okay? Wala nang kailangang suppliers. So hindi mo na kailangan isipin kung ano yung products na ibebenta mo. So kapag wala ng suppliers, ikaw, pag may bumili na customer, ikaw naman, hindi mo na kailangan bayaran yung suppliers kasi wala ka nang binabayarang suppliers. So pagdating sa shipping, ito, si Drapigo na ang nagte-take care. Hindi mo na kailangan isipin po yan. So ang pagbebenta rin ng product, since same thing, nasa social media, magkakaroon ka ng sarili mong merchant accounts kay Drapigo, napakadali na lang magbenta. So yung dating napakahirap kung paano mag-promote or mag-market ng products, okay, pinasimplify na rin ni Drapigo. So madaling salita, kung titignan mo, si Drapigo, okay, the moment na ikaw ay nag-dropship sa kanya, bibigyan ka lang ng isang merchant account. Okay, sa merchant account mo, dito mo na pina-perform yung dropshipping. Nandito na rin yung e-commerce store mo. Nandito na rin yung inventory mo. Nandito na rin yung dashboard mo. Dito na rin yung monitoring mo. Napakadali na lang mag-dropship. Parang copy-paste na lang. Hindi mo na kailangan yung extensive na marketing. Kasi bakit? Si Drapigo mismo, gumagawa na yan ng marketing sa lahat po yan at sa cloud na po lahat ng mga dropshippers. So, the moment na yung customer, no, bumili sa iyong e-commerce store, ang gagawin ni Drapigo, i-deliver niya po yun automatic sa customers. So, hindi mo na kailangang isipin na kailangan mong bayaran si Drapigo para i-ship. Hindi na po yan. Real time po yan. Na the moment na may bumili sa e-commerce store mo, si Drapigo, ipapak niya po yun, i-ship niya po yun. Napakadali lang po siya na i-monitor at gawin. So, ikaw naman, the moment na siniship ni Drapigo sa customer, ikaw naman na nagdra-dropship, automatic po yun, kumikita ka na. So, hindi mo talaga kailangan magpaluwal ng pera para i-ship ni Drapigo yung product sa customer na binili. Say, automatic na po yun. Kumikita ka in instant, real time din po siya. Now,
Ang kagandahan po nito, ang gagawin mo lang is, let's say, cellphone. Wala kang laptop, it's fine, cellphone. Magkaroon ka ng cellphone. Ang kailangan mo lang dyan, cellphone at wifi. Okay, pwede mo siyang gawin anytime. So, let's say, kung halimbawa, student ka, may free time ka. Instead na nagbrowse ka, nagti-TikTok ka, kung ano man, it's not bad. Ang gawin mo, bigyan mo ng time, yung dropshipping. Housewife ka, meron kang free time. Okay? Instead na marites ka, marites, ano? Ito yung gawin mo, no? Pagkabalahan mo to, bigyan mo siya ng time. Napakadali lang, kahit saan mo siya pwedeng gawin. Okay, basta nakakonect ka sa internet, sa cellphone, sa wifi. Ganun siya. And a good thing kay Drapigo, ang dropshipping po dito is walang monthly subscription. Okay, hindi ka nagbabayad ng monthly subscription po yan. Napakadali lang po. Wala rin din diyan recruit. Hindi mo kailangan mag-recruit para kumita, no. Wala po tayong ganon. Wala rin diyan yung mag-paper ka para kumita. Hindi rin po tayo ganon. No, more on dropshipping kasi ang ibinebenta po natin dito is products. So nagdra-dropship tayo ng products. Ang kagandahan niyan, hindi po ito compulsory na kailangan mo magbenta o di kaya magkaroon ka ng benta. Wala tayong quota, wala tayong target. Ang maganda kaya sa platform po na Trabigo, ano po siya, nakadepende sa'yo kung ano yung gusto mong income, nakadepende sa'yo kung magkano yung gusto mong ibenta, magkano yung gusto mong i-income, okay? Magkano yung time na gusto mong ilaan, nasa sayo po yan, free po yan. Ikaw yung bahala po doon. Hindi rin po ito nagre-reselling, Hindi tayo nagre-reselling. Nagdra-dropship po tayo. Well, reselling is a good business na po pwede kang mag-resell or anything. Pero like I have said kanina is dito po yung inventory po natin, wala po tayong physical na products. Nasa online lahat po niyan. Para maintindihan po natin is let's discuss regarding bakit pa tayo magre-reselling kung meron namang dropshipping. Ano ba yung difference between ng pagre-resell ng products at saka yung pagdra-dropship? Gusto ko i-explain mo siya para magkaroon tayo ng idea. Okay? So now, let me explain about dropshipping versus reselling. So sa dropshipping, meaning to say, no inventory hassle. So hindi mo kailangan mag-hold ng inventory. Not unlike sa reselling, kailangan mo mag-hold ng inventory. So kailangan mo magkaroon ng product. So kailangan mo ng puhunan. So pagdating sa dropshipping, minimal risk lang siya. Pagdating naman sa reselling, it's high risk because bakit? Kasi kailangan mo mamahunan. So kailangan mo sumagal. So ganun siya. Versus dropshipping naman, about sa delivery, wala kang overhead. So ang bahala dyan is si Drapigo. Kasi hindi ka na nag-ship. Correct. Now, pagdating sa reselling, so overhead mo yan. So kailangan mo siyang pagtuunan ng time, tao, and everything. Okay? Now, pagdating naman sa customer service, pagdating sa dropshipping, may nag-handle na tayo dyan 24/7. Pagdating naman sa reselling, yung customer service, lahat saklaw mo. So, kailangan mo magbayad ng overhead kung sino man ang pwedeng mag-handle niyan. So, kahit ikaw pwede mong gawin. yes, pwede mo siyang gawin. Pero yung time and effort, andito lahat. So, mauubos yung time and effort mo. Or else, kailangan mong kumuha ng employee mo para mag-handle ng customer service. The same time, kukuha ka rin ng employee mo para mag-handle ng delivery. So, ibig sabihin, overhead mo yan. Yan ang reselling. The same time, kung ayaw mo naman, ikaw lahat ang gagawa. So, Hassle. correct. Yan. Hassle siya. Now, bakit tinatawag siyang hard selling? So, meaning to say, so lahat ng product na meron ka pagdating sa reselling, you need to push them. Kasi alam mo kung bakit. Kasi, nasa yun na yung inventory, hawak mo yung inventory mo. So, hindi naman pwedeng matulog siya. Paano kakikita? Not unlike sa dropshipping, smart selling siya. So, pag sinabi siyang smart selling, easy also to scale. Kasi yung products mo naka-online. Naka-online na. So, wala kang inventory. Lahat ng product mo is nasa online. Tsaka nakikita kahit saan. Correct. Nationwide na nakikita yung products mo. Okay, Correct. nationwide na nakikita yung mga ibinebenta mo. Kapag nagre-resell ka, kailangan mo talaga mag-push. Pag hindi nabenta, yari ka. Yari Yes. yung puhunan. Yes, correct. O yan yung different ng dropshipping at saka reselling. Correct. So, meaning to say, sa dropshipping, meron kang minimal risk. The same time, meron kang online platform. Correct. Napakaganda. Napaka-professional siyang tignan.
So, yun nga, I prefer talaga na bakit ka nga naman magre-reselling kung pwede ka naman mag-dropship. Correct. Di ba? Napakaganda yan. Okay. Ang tanong lang dyan is paano mag-start ng dropshipping kay Drapigo? So it's very easy. So just register your merchant account na Walang investment. wala kang investment, wala So kang real punan. time, right away po, pwede kong i-launch yung sarili kong e-commerce business. Correct. E-commerce store. Is stored na wala kang puhunan. So especially meron tayong mga student na gustong gawin yung side hustle na syempre wala silang masyadong pampunan, pwede nilang gawin yan. So para sa lahat ito. So website www.drapigo.com. So we have a free account so you can start your dropshipping business. Ano naman yung VIP account? VIP account naman, this costs 1499. Yes. Correct. Okay, meron din tayong fulfillment center. Correct, yes. Okay. So, pag-uusapan natin, what are the difference between the free account at saka yung VIP and the fulfillment center. Para sa ganun, is makita natin ano yung mga iba't ibang difference nila kung bakit kailangan kong mag free account or even mag VIP or even mag dropship, ganun siya. At the same time, one good thing po kay Drapigo, napansin ko siya. Meron siyang mga tutorial kung paano gawin yung dropshipping. So, dito naman nakikita natin siya sa drapigo.com, sa Academy tab po nila.